Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, at ang anak ng babae at ang kanyang ina, at ang manugang ng babae at ang kanyang biyanang babae. Verse 36, at ang magiging kaaway ng tao ang sarili niyang mga kasambahay. Verse 37, ang umiibig sa ama o sa ina, ang hilig sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae, nang higit kaysa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Verse 39, ang nagsisikap pagligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po Diyos sa salita na aming tunghayan sa umaga po nito. Magamat ang salita po niyo ay makapangyarihan, subalit ito po ay hinahadlangan ng kaaway sa lahat ng mga makikinig po ito Diyos. Kaya naniniglood po kami sa tulong ng Banal na Espiritu na siyang umilos sa bawat isa po sa amin upang sa gayon ay makuha po namin ang pinaka-ugat ng mensahe ng aming natunghayan po ngayon ng Diyos. Kaya again Lord, nagpapasalamat po sa pagkahigit na makapangyarihan kayo sa mga bagay na saan ay mahadlang upang ang aming salita ay nagpahayag lalo na po sa mga makikinig. Kaya pagpalain po ninyo ang mga aming makikinig po Diyos. Dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Maraming mga tao na kung saan ang iniisip nila na ang ating Panginoon ay tagapagdala ng kapayapaan. He is a peacemaker. No? Kaya yan po ang ating nakikita. Yan po ang nagdadala din para magkaroon ng harmony ng relasyon ng bawat isa. That's why some na yung kanila ang iniisip. Subalit, dito sa sinasabi ng ating binasa, lalo na po sa Matthew chapter 10 verse 34, it is a shocking statement. No, very shocking. Kung hindi mo ito maintindihan, maaaring umatras ka. O bakit kung kailan naman ako pupunta dyan? Eh, sinasabi ng salita ng Panginoon ay nagpapahiwalay, nagbibigay ng division between parents and children and some sino man ang mga karelasyon mo. Bakit ganun? That's why it is a shocking statement. Kaya ating tunghayan na kung saan ang tinatawag na hari ng kapayapaan ay sinabi niya ito. Siya nga yung hari ng kapayapaan. Bakit nga sinabi po ito, di ba? Sinasabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6, kung ating natatandaan na kung saan ay sinasabi po doon at sinisigaw po doon ay hari siya ng kapayapaan. Bakit kaya? Because the gospel, yung magandang balita na napapakinggan, pinaparating po sa atin, it is tinatawag na dividing line. Ito yung naghihiwalay. No? Ito, ibig lang sabihin, nagtutulak sa mga tao to take aside. Diba? Naranasan po natin po yun. Either you follow Jesus or magiging yung mamumuhay ka. Diba? Yung batayan. Kaya ang problema, sometimes ito yung dahilan din po na ang tao di reject Jesus. Some ay niyayakap na nila ang ating Panginoon. Imagine, no? Marami tayong mga napapakinggan ng mga balita regarding sa mga iba't ibang tao, ano man ang kanilang mga religion, ang mga background, ay nakikita po natin na sila po ay tinatakwil po nila. At madalas,
na nababasa po natin, nababalitaan po natin kapag ang isang Muslim ay naging Kristiyano, dinidisown siya ng kanyang pamilya kapag sumunod kay Kristo. Right? Marami po tayong nababalitaan po. At the moment na nabalitaan nila, okay, sa una, pinapayagan ka dahil akala nila something gathering na pinupunta mo, pero pag nalaman nila na iba na yung pananampalataya mo, ay pinipigilan ka. Di ba? Hindi ka na pwede doon. Bagamat maganda yung pinupunta mo, pero bakit gano'n? Ayaw nila. Samantalang ikaw na kanyang anak o kanilang anak ay gusto niya. Bakit kaya? Kaya ito yung magiging kadahilanan. Okay? At yan ang nagiging dahilan din dahil imagine, pamilya mo, mahal ka niya, pero pagdating na ikaw ay you cling to Jesus, ay dinidisown. No? Itinatakwil po tayo. Kaya ito yung tinatawag na tabak ni Kristo na sinasabi dito sa ating text. No? Kaya tignan po natin. In verse 34 to 35 na ating binasa, ay sinasabi po dito na ang ating Panginoon ay nagdi-divide instead na nag-unite. No? Hinahati. Instead na pinagsama-sama, ay nadi-divide. Dahil ang sabi ng Panginoon dito sa text ay not peace, but a sword. No? Hindi kapayapaan, kundi tabak. No, I mean, there is a reality of division. Mayroong totoong hati, pagkakahiwalay. No? Hindi naman ina-advocate ng Panginoon na violate ito, but He was explaining na yung kanyang mensahe na talagang magkakaroon ng conflict. Karoon ng pangyayari na mayroong komplikado sa buhay ng tao. Why? Because some of them ay tinatanggap nila yung gospel, while some of them also, they reject it. Di ba? Inaayawan po nila kahit doon sa ating bahay. The same house. Mga kabatanggap, mayroong umaayaw. Kaya naapektuhan ang mga nagnanais na sumunod kay Kristo. Okay? Kaya nga, buksan po natin ang Luke chapter 12, verse 51 to 53. Again, ay inulit niya po dito. Sinasabi ko, iniisip niyo ba? Do you think that I have come to give peace on earth? No, I think, but rather division. Okay? I think siguro nangyari na po ito sa inyo. Some of you receive Christ and receive mock from your friends or from your colleagues. Diba? May mga narinig kayo na mocking. Right? Dahil dati kasi kasama ka nila sa mga pinupuntahan. Like partying, drinking, di ba? Ganun yun eh. Kasama ka nila sa mga lakwatsa nila. Sasabihin nila, nagbago ka na. You change. Di ba? Sometimes ganun mo narinig natin. Nagbago ka na. Ayaw mo na sa amin. Right? Hindi nila alam, may nabago talaga. Because the truth na nakita mo, tinanggap mo, change you. Di ba? Yun yung hindi nila nakita. Ang nakita nila, yung ayaw mo na sa kanila. That's why it creates tension between two. No? Magkakaroon ng tension. Kaya it happens. Yan yung laging nangyayari sa mga mga tao na gustong sumunod kay Kristo. No? Nagkakaroon ng nawawala ang kanyang kaibigan,
nawawala yung respeto bawat isa, and even your family ay nawawala din ang relasyon because of faith dahil sa pananampalataya mo kay Kristo. Yun yung sinasabi ng tapat. Ang ating Panginoon ay hinahanda. Hinahanda ka para sa ganung bagay na kung sakaling mag-decide ka na sundin o to follow Christ, ay hinahanda ka. Hindi yung iniisip po natin na merong posisyon. So I don't discourage. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag kang mag-discourage dahil yan talaga ang magiging katotohanan. Okay? Kaya huwag po tayong di-discourage kung ito man ay nangyayari sa iyo. Kasi ito yung nagiging dahilan. The moment na meron ng tension, wala na. Sinasolve na just to maintain that relationship inside the house o sino man ng mga kaibigan. Pero ang kaliwanagan ko nito ay inihanda ka ng Panginoon para maintindihan mo natin. Now, in verse 36 to 37, sinasabi ko doon that we must love Christ. Love, ibig yung sabihin, sinasabi ng Panginoon sa atin, kung sino man, that He is the subject of our great love. Bakit yan ang sinabi yun? In regards to allegiance to your family. Wow, ang bigat po nito. Ipagpapalit po si Kristo, alam-alam sa Kanya, at kayo ay magkakaroon ng gulo sa loob ng tahanan. In regards to your love for Christ, ibig sabihin, mas higit ang pakikisama mo kay Kristo kaysa iyong pamilya. Okay? Kaya sa kanyang statement ng ating Panginoon, it goes beyond further na ganito ang mangyayari. Ganun, ibig sabihin ng Panginoon, inilalagay niya ako sa kadahilanan na magkakaroon ako ng against odds to my family. Di ba? Ganun ba ang ibig sabihin po ng ating Panginoon? Kung ating titignan, lalo na sa mga bago pa na yung andun na yung decision, to make a decision, to follow Christ. That's why it is a very difficult. Kaya walang nakakatawid, hindi nakakatawid. Diba? May naalala pa tayo na it takes many months na sumisimba po dito, pero in the long run, wala na, pero nakita natin yung dahilan. Okay? Dahil napakabigat. It's very difficult because the Bible is calling us to honor our parents. Paano yun? Kontrahan po yun, di ba? Sinasabi po ng Ten Commandments na i-honor po natin, mahalin po natin ang ating mga magulang, mahalin po natin ang ating mga asawa, at ingatan po natin ang ating mga minamahal. Diba? It's difficult para sa atin. Pero sinasabi po ng kasulatan that our love for Christ must be greater than all sa lahat ng bagay. Kaya ganito ang sabi ng ating Panginoon. Tingnan po natin because in Luke chapter 24 verse 16 it clarifies, o 14 verse 26 kilinaro po doon. Ating buksan at basahin ang Luke chapter 14 verse 26. Mga kapatid, pakinggan po natin po ito. Seryosohin po natin po ito. Dahil baka nandito po tayo sa sitwasyon ganito. Right? Ito yung nagiging dahilan. That's why some of us ay hindi makapagpatuloy. Maaaring naantala, hindi ka makita, maaaring wala ka ngayon
sa susunod nandito ka dahil yun yung mga dahilan. At tignan po natin kung paano po natin paglalabanan po ito. Kaya nga sabi po ng 14:26 ng Luke, at ito ay klinaro. Sabi po dito, if anyone comes to me and does not hate his own father, sapagkat po ito, and mother, and wife, and children, and brothers, and sisters. Okay? Yes. Kasama ka pa. Even is your life. Sinama pa pati buhay mo. At sinasabi ng ating Panginoon ay hindi siya kwalipikado magiging disipulo. Paano yan? Ang ating magiging Kristiyano, matitigil na lang sa bilang isang Kristiyano. Ayaw na natin maging disipulo. Napaka-strong, napaka-lakas na lingwahe na sinasabi ng Panginoon to emphasize, dinidiin niya what is your priority. Yung dapat mong unahin. Okay? Not hatred. Diba? Marami po tayong narinig po dyan. Sa missionary, nireject ng pamilya, bahala ka na dyan. Hindi ka na namin nireject po ng pamilya po niya. Okay? At marami po tayong nababalitaan po dyan. Ba't na pamilya dahil sa kanyang desisyon to follow Christ. Pero merong pangako ng Panginoon na higit sa pangako sa pamilya. Meron pa siguro. Okay? Na kung saan sinasabi po doon that those who believe behind family for Jesus, right? Pag tinalikuran mo daw ang pamilya mo, alang-alang kay Kristo, for Christ's sake, will receive 100-fold in return for this life and eternity. Imagine yung pangako ko yun na magbibigay po sa atin ng isang matinding desisyon upang sundin to follow Christ. Isang mabigat na mga dapat po natin isipin. Kaya maraming mga bago pa lang bumibigay po dito because of this na mabigat na spirit. That's why for our personal reflection ay tignan po natin yung bang relasyon na meron ka sa buhay ay ito ba ay nakiki-compete sa devotion mo kay Kristo. Tignan po natin. Okay? Baka merong competition na may relasyon sa buhay mo with Christ, or nagdadalawang isip ka, maaaring natatakot ka sa desisyon na kung saan ay may mga reaction na magaganap. Maaaring yan po yung inisip ko na ako. Kung gagawin ko ito, maramang magkakaroon ng reaction. It's our personal reflection na dapat po nating tingnan. Now, in verse 30 to 39, going down, sinasabi po dito ng ating Panginoon at merong panawagan sa bawat isa. Hindi lang pala natapos sa tama na yung pagiging Kristiyano ko. I know that I am saved. Sapat na sa akin po yun. Dahil kung minsan ang iniisip ng iba, that's why you cannot step over. Hanggang doon na lang. No? Dahil merong panawagan ulit ng ating Panginoon na isang mabigat na tatahakin ng isang Kristiyano at saan ay magpapatuloy
rin po siya. Because there is a lot of cause of to be disciple. No? Kala natin, simple lang. No? Pag nakilala natin si Kristo, enough na, pero meron panawagan. At tingnan po natin yung sinasabi ng ating Panginoon to carry your cross. Na ibig lang sabihin, ito yung pagkabayaran ng pagiging Kristiyano mo. Of course, hindi ka titigil po doon. Diba? Dahil ang bunga ng pagiging Kristiyano po natin is to move more. Gusto ko magiging disipulo ni Kristo. Gusto kong umangat ang aking pagiging Kristiyano sa tunay na Kristiyano na gustong umangat ang kanyang pagiging Kristiyano. That's why yung sinasabi ng ating Panginoon na kaya niyang dalhin ang cross niya, yung cross, your daily cross, ay ito yung panawagan na merong kaakibat na kamatayan. Right? Okay? Yung sinasabi ng ating Panginoon na carry your cross ay it is a call of death. Cross, a call to death. Isa kong mabigat din po ito. Dahil panahon ng ating Panginoon, yung cross na binabanggit po niya dito, ay hindi po ito ay simbolo lamang ng pagiging religyoso mo. Hindi yung may kwintas ka ng cross na kasing laki ng life size. Para lang makita ang daladahin cross. Literal. Mabigat yun. Right? Pero dito, hindi po ito cross na simbolo, kundi it is an execution cross. Execution device. So, ano ang ibig sabihin po ng ating Panginoon, ating balikan, ang sinasabi ng Matthew chapter 10, verse 38, ang sinasabi po doon, whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Hindi mo daw kayang dalhin yung pasan na cross ay hindi ka daw karapat dapat tas na ibig niyang sabihin po dito, it requires a total surrender. Mayroong buong puso na sinusuko mo ang buhay mo sa ating Panginoon. Kaya nga sinasabi ni Paul in Galatians chapter 2 verse 20. Ayan sabi po doon, I have been crucified with Christ. Naipapakalak kay Kristo. At hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Hindi si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Yun ang big sabihin ko na. Remember Polycarp? Naalala po natin yung statement po ni Polycarp ng early church. Isa siyang leader during that time. Po ay pinuli po siya. He was arrested for refusing. Ayaw niyang i-recant si Christ. Nahuli po siya na ayaw niyang isambahin si Caesar during that time. Ang Roman Empire o mga leader begged him to deny Christ para maligtas siya. Imagine, kapalit yung pagsuko, yung pagsunod mo kay Kristo ay magiging kapalit ng buhay mo. At yan ay dumating kay Polycarp. Anong nagiging response ni Polycarp? Sa isang tunay na Kristiyano, na katulad po natin, sabi ni Polycarp, 86 years I have served Him. Ilang taon na ba tayo pagiging Kristiyano? Wala pang 10 taon. Siya talagang 85 years or 86 years. And he has done wrong in me.
So how can I blaspheme Him? Na siya yung aking hari sa lahat, na nagligtas sa akin, kaya ko bang i-deny si Christ? Alang-alang lang sa buhay na parang sa iyo ng ating Panginoon. Kaya ba natin i-deny si Christ? Alang-alang lang sa mga bagay, maliliit na bagay na siyang mahadlang sa atin para magtungo at magbigay at magsulit dahil sa ginawa niya sa atin. Kaya ba natin i-deny ito? Na siyang nagligtas sa iyo. Imagine. At napalit ng kanyang buhay. Sinunod po siya. Bakit? Kasi yung pananampalataya niyang totoo ay siyang nagbigay to Jew. Kaya yung pananampalataya mo, yung magliligtas sa iyo. Na kahit sabihin pa natin kapalit ang buhay ko natin, pero ma-endure mo, God will give grace. Yung mga bagay na pumipigil po sa atin, mga katiting lamang po yan. Tingnan po natin yung argumento of reducing to hate. Kaya nga ang sabi ni Matthew chapter verse 39, okay, basahin po natin. Whoever finds life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Ay, sabihin po, sinasabi lamang po that clinging to our comfort, our security, your worldly success, ayan po ang magbibigay at magwawala sa iyo at maglalaro sa iyo sa buhay ng Kristo. Kung yan ang yayakapin mo, ang komportable sa buhay kong ito, at mga bagay na napagtagumpayan mo, at yan magiging kadahilanan para mapalayo ka kay Kristo, mapawala ka kay Kristo, isang kalaking panalitan. Pero, kung lahat ay isusurrender mo ang mga bagay kung ito, even your life, ang ating makakanta. Nasabi po dito sa text natin, much greater gain you will have, that is eternal life. Wala tayong buhay na wala. Saka po natin yun. Pero paano po natin paglalabang po ito? Panawagan for our reflection. May mga area ba sa buhay po natin na ayaw po nating isuko just to earn Christ? Or are we unwilling to surrender those things? Tandaan po natin mga kapatid, ang pagiging Kristiyano hindi lang basta-basta. Kasi yun yung sometimes napakadali nila ang pagiging Kristiyano kapag sinusundan po natin ang makamundong panawagan. Napakadali sa kanila. Pero tandaan po natin, following Jesus is costly. Okay? Yung sakripisyo mo,
na binibigay mo because of Christ, meron ka pa much greater reward. Yung paghihirap mo sa paglilingkod, yung ating pagsasakripisyo sa paglilingkod, ay merong kaakibat na reward. Andan po natin mga kapatid. Ang tunay na kapayapaan comes to the sword of Christ. Sa tabak. Ang salita. Okay. Ating Panginoon does not bring a false peace. Hindi nagbibigay ng maling kapayapaan. Okay? Gusto mong magkaroon ng kapayapaan, don't ignore sin and compromise. Okay? Dahil ang ating Panginoon magbibigay ng tamang kapayapaan, tunay na kapayapaan, kung kikilalanin mo si Kristo at ikaw ay lubusan na sumuko sa Kanya. Okay? Kung wala pa si Kristo sa iyo, gusto mong mayroong kapayapaan sa harapan ng Diyos, si Kristo ang kasagutan. Ngayon naman, ikaw ay Kristiyano, ang kapayapaan, ang tunay na kapayapaan is to fully surrender to Him. Now, ito po yung challenge sa bawat isa po sa atin. Kung tayo ba ay handa na tayuan, to stand firm kay Kristo. Ito yung masakit na panahon. Even it costs your relationship. Okay? Kapalit ko ito ng relasyon na ito. Ano ba? Yung ating willingness to take up our cross. Daily cross to follow Him. Kaya ang iisipin kasi nandito pa naman ako, so I'm willing to choose the temporary comfort rather than joy in Christ. Diba? Kasi yun yung nagiging labanan eh. Total, yung pangalawa, eh malayo pa naman mangyari yun. So I choose to be comforted at this time. So yun ang panawagan ko sa atin. Mas pipiliin mo ba yung temporary comfort rather than eternal joy in Christ? Kapatid, huwag lang tayong magkaroon ng admiration sa cross kasi alam po natin bakit sakit ang cross. Ayan yung cross na yun. Yan yung naging kadahilanan. Pero cross lang po yun na saan magkaroon ako ng kaligtasan. We don't just admire it, kundi tanggapin po natin. Kunin natin. Kunin mo yung cross po yan just to follow Christ. Huwag lang sambahin o i-admire mo yung cross niya, kundi pick it up and follow Him. Okay? Kunin natin at sundin po natin si Kristo. Now, on our application. Una, si Kristo ay bilang divider of true and false allegiance. Siya yung nagdi-divide ng tama at maling pakikisama.
Ang ibig sabihin po nito, ang ating Panginoon, He demands an absolute loyalty. Okay? Magkaroon tayo ng katapatan. Kung ito man ay magiging division ng relasyon na meron ka within your family, right? Or any relationship na meron ka, ang nais lang ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng loyalty. Allegiance. Total allegiance sa Kanya. Kahit ano man ang magiging cost ng ito. Okay? Okay? Dahil, siyempre, ang ating Panginoon mismo, siya naman ay nakaranas din talaga, di ba? So, even His followers ay talagang makakaranas dito. We will experience opposition. Siya ating Panginoon, sinusundan, nakaranas ng position. So, ganoon din po tayo mga kapatid. Kaya asahan po natin po ito. Ang tanong, kung hindi ka pa nakaranas nito, until now, may problema. So, you question yourself. Di ba? Nakaranas na ba ako nito? Baka wala, nagkaroon ako compromising na hindi alam. Ba? Kasi alam mo, sisimba ka na naman. So, the question is, na-experience mo na ba ito? As a followers of Christ, then examine yourself. Okay? Tignan po natin. Maybe there is a compromising in your life being a Christian. Baka meron kompromiso sa buhay mo bilang Kristiyano. Kaya tanungin natin ating mga sarili. Si Kristo ba ang aking pinakamataas na prioridad sa aking buhay? Mas mataas ba siya sa aking pamilya, sa aking karir, sa aking trabaho, o anumang comfort na meron ka? Baka natatakpan, baka nasasapawan ng mga bagay na ito. Okay? Tandaan po natin, lahat po yan ay nagbibigay ng extension para mabuhay, ma-enjoy po natin ang buhay. Pero tandaan din po natin, Christ is the giver of true life. Yan ang mga sinasabi po dito. He has an eternal life sa sino man. Mga kapatid, those who lose their life for Christ will find it. Ano ibig sabihin po nito? We must surrender our personal ambition, desire, and self-rule to live for Christ. Ibig sabihin, pinapakita ng ating Panginoon dahil siyang kasapatan ng lahat ng bagay. Okay? At makikita naman po natin, ang ating Panginoon ay ipinako sa krus, namatay, pero muling nabuhay. Pero ikaw, kung wala ka kay Kristo, pag isusuko mo ang buhay mo sa kanya, you will find eternal life. Diba? Tayo po, nagkakaroon ng buhay na tandaan po natin. The gospel is not about making life easier. Kasi minsan, yung ginagamit ko. Pero mas higit na ating tandaan, the gospel is not about making life an eternal life. So, merong gospel, merong magandang balita na inaabangan ng sino man ang gustong makinig po nito. Mga kapatid, sa atin, naranasan na po natin po yan. Alam po natin po yan. Okay? Pero, kung inisip po natin na siya magbibigay ng kaginawaan o make it easy life, pero may malaki pang bunga po nito.
hindi lamang po yan ang magiging easy life, kundi ito po ay magbibigay. It means about making life eternally right. Yung trabaho po ng Diyos. Tingnan po natin, mga kapatid, baka merong mga bagay din kung bakit sometimes napipigilan na aluntana ang ating pagbibigay ng panawagan sa atin. Kunik, ibig sabihin, follower of Christ. Sometimes, nakukompromiso po tayo. Kaya hindi nagiging start ang ating pagiging discipleship. Tayo ba naman? Maraming salamat muli o Diyos sa aming napakinggan. Muling panawagan, paalala po sa amin bilang mga Kristiyano to have a holy allegiance to you. Kahit pa ang magiging kapalit po nito, mga relasyon, ay salamat po sa panawagan. Wala pa kay Kristo, ito po yung kadahilanan din. Ikaw ay nagnanasa maging follower po ni Christ, maging disciple ni Christ, maging Kristiyano, ay nananawagan din. Alang-alang sa kamatayan ng ating Panginoon, muling pagkabuhay, ay nanangako siya. Merong buhay. Buhay na wala. Kapatid, buhay panawagan po sa bawat isang isa. Maraming salamat po muli, Diyos. Pagdalayan sa